Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulad ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, alam po natin na hindi lahat ay sasang-ayon sa ating Diyos. Hindi lahat magugustuhan ang klase ng buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Ito'y nakakalungkot na marami sa atin ang nag-aakalang alam natin yung makakabuti sa atin. Alam natin yung magpapasaya sa atin. Kaya kung saan-saan at kung kani-kanino natin hinahanap ang tunay na kasiyahan at kabuluhan ng buhay. At kadalasan, nakakaligtaan natin na ang meaning at happiness ng buhay ay mas makikita lang natin at makikita lang natin sa Diyos. Ngunit marami sa atin ang sasalungat sa nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya aasahan natin hindi lahat tatanggapin ang ng Diyos. Hindi lahat tatanggapin ang nais ng Diyos. At ito yung paalala ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad bago niya sila ipadala o isuko. Sabi niya, "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves." Mahirap, nakakatakot sapagkat marami ang hindi tatanggap sa salita ng Diyos, sa gospel, at sa ituturo nila na galing sa ating Diyos. And they will be persecuted since many would not accept the gospel, then they will experience persecution from those who are in power. Kaya ang paalala ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, sabi niya, "When they persecute you in one town, flee to another." Ito yung magandang paalala para sa ating mga kapatid na hindi natin pwede ipagpilitan ang isang bagay sa ibang tao. Kung i-reject nila at sarado na ang kanilang mga puso na tanggapin, wala tayong magagawa din. And let us go to other people who will accept and listen to the word of God. Kaya maganda na huwag tayong manatili sa sakit. Kasi kadalasan, ang sa buhay natin, walang kapayapaan kasi nananatili tayo sa sakit, sa nagpapahirap sa atin. Maganda na hindi tayo sa kung ano man yung nagpapahirap sa atin. Kasi mabigat ang buhay kasi tayo mismo ay hindi kumalas, kumalis sa kung ano nagpapabigat sa atin. Pinagpipilitan natin ang sarili natin na manatili pa, alam naman natin na wala na talaga. Kaya nais ng Diyos kapag ito'y hindi na nabubuhay ng mabuti, kapag hindi na ito nakakabuti sa atin, hindi na ito at hanapin yung buhay na mas makakabuti para sa atin. Minsan ito'y nakakalungkot tayo na mismo yung nagpapahirap sa ating mga sarili. Kasi ayaw nating layuan yung akala natin pwede pa, magbubunga pa. Pero talagang kung wala na, kung hindi na tayo nagiging masaya, hindi na tayo nagbubunga at